Good morning po sa ating lahat. Topic for today is ang kahalagahan ng principle of reciprocity sa ating business. Ano ba ang principle of reciprocity? Magbibigay muna po ako ng halimbawa para mas maunawaan natin yung kung ano po yung reciprocity. Halimbawa, number 1. May isang Christian community na nagpaplano na mamigay ng tracts noong November 1, 2015 sa sementeryo. Napansin nila dati na kapag nagbibigay sila ng tracts, harap-harapan na tinatapon lang ito at hindi binabasa. Kaya naisip nila na gumawa ng paraan para ito ay kanilang tanggapin at basahin. At ang ginawa nila, bago nila ipamigay ang tracts, nagbigay muna sila ng libreng juice para hindi nila ito tanggihan dahil totoong mainit at talagang nakakauhaw ang maglakad papasok sa sementeryo dahil bawal ang public vehicle. Naging maganda ang resulta ng pagdidistribute nila at marami ang nag-respond sa ibinigay nilang tracts. Halimbawa, number 2. Sa mga drugstore, nagbibigay sila ng points sa bawat product na nabili ng customer at kapag naipon nila yung points, pwede nila itong ipalit ng anumang product available sa kanilang promo booth. At halimbawa number 3, kapag may mga bagong ilalunch na product like drinks, ang una muna nilang ginagawa ay i-introduce muna nila ito sa market sa pamamagitan ng free tasting sa tabi ng mga supermarket kung saan maraming tao. At kapag nagustuhan nila ang lasa, yan, madali nila itong may in-market. Ang principle ng reciprocity ay tinatawag na principle of giving. At common na sa mga tao na kapag tumanggap sila, nahihiya sila na kailangan may ibalik din sila sa nagbigay. At napaka-powerful nito, lalong-lalo na sa larangan ng ating negosyo. Ito na yung tinatawag na free items, giveaways, na kapag ginawa mo ito, you are attracting more people in return. Pansinin mo, pag may malalaking event tulad ng Olympic Games, naglipa na ang mga sponsors tulad ng Smart, Globe, Colgate, Milo, etc., etc. Yes, it is one way of reciprocity and at the same time, promotion na nila ito sa kanilang product. See, it really works. Smart move, di po ba? Paano natin ito i-apply sa ating network marketing business? Number 1, position yourself as a leader who will give education, empowerment, enlightenment, and entertainment. Para madali pong maalala, so, apat na E. Yon. To be a person with leadership, you should equip with knowledge, skills, and attitude. Bago tayo gumawa ng hakbang, dapat alam natin kung bakit ito ginagawa. We should be guided by concept and principles. Meron kasing upline na nagsasabi na ganito ang gagawin mo, ganire, ganyan, without explaining the principle behind it. Hindi mo mai-internalize ang isang gawain kung hindi mo nauunawaan itong mabuti. Kung malinaw sa'yo ang ginagawa mo, you are in the right track.
Number 2, ano ang ating gagamiting pang giveaway or sa mga prospects? Number 1, information to solve their problems. Number 2, encouragement because they do not have yet the entrepreneur's mind. Number 3 is strategies we used in making our business reach its goal. And number 4, inspiring funny stories or experiences to make their light lighter and let them smile. And number 3, kanino mo ibibigay ang mga giveaways na ito? Yung mga natutunan mo na concepts, principles, strategies, trainings, yun din ang ibibigay mong free information sa mga taong interested sa ino-offer mo. Number 1 is yung iyong downlines. Number 2 is your cross lines. Mas marami pa nga yung cross lines na nangangailangan. So, dun mo muna ibigay kapag nag-uumpisa ka pa sa ng iyong networking business. And number 3, sa mga taong may spirit of entrepreneurship. Number 4, yung mga tao na naghahanap ng additional income. And number 5, mga taong naghahanap ng trabaho na pwedeng gawin sa bahay. And number 6, opportunity seekers, mga taong may mataas na pangarap sa buhay. In other words, ang mga taong hahanapin mo ay yung mga taong katulad mo na kayang gumawa ng massive actions na kagaya mo. And number 4, saan mo sila madaling mahahanap? On offline network marketing, you have to do these things manually outside where there are lots of people like church, organizations, or civic group where there are many people flock whatever purpose they gather, or even in the park, queue in supermarket, movie theaters, kung saan man may maraming nakapila at marami pang iba. On online marketing, yung mga taong gusto mong mabigyan ng informations ay madali mong mahahanap due to our modern technology called internet. We can make use of the Facebook, Twitter, Pinterest, search engine optimization, YouTube, Yahoo, and Google. And believe me, you can find them easily because of this information technology we have today. At bago ako magtapos, meron akong isang maikling kwento. May isang pamilya na sakay sa isang kotse papunta sa isang lugar para magbakasyon at tumigil sila sandali sa isang gas station para magpakarga ng gasolina at bumili na rin ng snacks at drinks. Ang batang lalaki na anak nila ay nagpaalam na pumunta ng CR. Nang biglang may narinig silang putukan ng baril, meron palang inkwentro ng NPA at pulis at sila ay pinalilisan na ng mga pulis dahil umuulan na ng bala at naiwan ang bata. Nang maiwan ang bata, takot na takot ito. Salamat at may isang matandang lalaki ang nagkawang-gawang ilagay siya sa ligtas na lugar at napakalma ang bata sa pagpapainom nito ng isang basong gatas. At sa sobrang pagod ay nakatulog. Kinabukasan, inihatid niya ito sa istasyon ng pulis para maibalik
sa kanyang magulang. At lumipas ang panahon at nakalimutan na ng matanda ang batang pinainom niya ng isang basong gatas. Ang matandang lalaking ito ay mahirap lamang at dumating ang panahon na nagkasakit ito nang walang pangtusto sa kanyang sakit. At dinala siya sa isang city hospital dahil malala na pala siya. Namroblema ang mga kaanak niya kung paano babayaran ang kanilang hospital bill. At laking gulat nang malaman nilang wala silang babayaran, at sa pag-uwi ng matanda ay inihatid pa siya ng kotse at binigyan pa siya ng gamot at mga iba pang kailangan niya. Ang doktor na gumamot sa kanya ay ang batang lalaki na binigyan niya ng isang basong gatas. At ang hospital ay pag-aari ng kanilang pamilya. Dito makikita natin ang kahalagahan ng reciprocity. Kapag ikaw ang unang nagbigay, maliit man o malaki, sa di inaasahang pangyayari, ito ay babalik sa iyo. At totoong-totoo rin ito sa ating negosyo. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, press the button like below. At kung may tanong po kayo, isulat nyo po dun sa comment section. Thank you po. God bless and have a nice day.